mga Katden lovers and Katden followers, abay Sanya Lopez na pornada ang project with Alden Richards. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, hindi ko po pwedeng palimutang pasalamatan kayo for always keep watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa inyong araw-araw na panonood at pag-aabang po sa lahat ng ating mga updates. From the bottom of my heart, thank you so much. And for today's video ay usap-usapan nga ngayon sa social media ang pinakamalaking or biggest twist ng Pilipinas, no, kung saan ay nilagyan na nga ng X at pinagtagpo yung dalawa, no, dahil po dito nakalagay dito yung Katniel na X na Aldab X at ngayon ay phenomenal na nga na may tuturing ang Katden dahil talaga namang ka-award po sila sa lahat ng mga achievements po nila together. At syempre, dahil po sa napakagandang record si Miss Catherine Bernardo ay talaga makikita po natin sa kanyang mga blockbuster film na lahat talaga ng kanyang mga ginawang pelikula ay talagang kumita at tumabo sa takilya. So dahil dito ay usap-usapan din po, no, si Miss Catherine Bernardo maging ang kanyang nakuhang award dito po international media ang nag-uusap-usap patungkol po dito kay Catherine. Talagang masasabi mo na phenomenal nga na may tuturing ang isang Catherine Bernardo not only here in the Philippines but also abroad. Meron nga pong mga media men, mga international media na naglalagay po sila ng kanilang mga positive na komento patungkol po kay Catherine at sa movie ng Katden. Dahil talaga masasabi mo na kinocongratulate niya yung collaboration nga ng ABS-CBN at ng GMA. Halos karamihan po ng mga nag-interview sa kanila puro magaganda po yung kanilang sinabi doon po sa naganap na parang premiere night doon po sa ibang bansa. So, ngayon pa lang kinocongratulate natin si Miss Catherine and Alden Richards for their upcoming projects and of course para sa mga upcoming rewards, no, na possible nilang matanggap. At ngayong araw pag-usapan natin ito kasi laman po ng balita ngayon si Miss Sanya Lopez dahil meron po mga bali-balita at umuugong na mga chismis na meron daw di umanong nakaambang proyekto itong si Mr. Alden Richards at si Miss Sanya Lopez. Kasi isa sa mga dream ni Miss Sanya Lopez sa makatrabaho isang Alden Richards. Pero mukhang yung kanyang dream ay napornada. Dahil kung si Miss Catherine Bernardo ay mas priority niya ngayon si Alden Richards sa makasama sa mga susunod na projects, ganun din po si Alden. Parang pinifree niya yung kanyang schedule para sa mga susunod na mga proyekto niya with Catherine. And then dahil po dito, imbis na yung proyektong ito ay mapunta kay Alden, napunta po ito kay David Licauco. Ngayon, dahil po sa pangyayaring ito, ang dami pong naiimbyer na ngayon kay Sanya. Sabi dyan, mga fan ng Barda, Katden imbyer na kay Sanya Lopez. Mabilis nga daw na pinayapa ng kapuso executive na si Nessa Baldelon ang mga nagsiselos na fans ng Barda Love Team ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Magsasama kasi sa pelikula ang dalawa at photos pa lang ni na David at Sanya Lopez sa script reading, may reaction na agad ang mga fan. Syempre magagalit po yung mga Barda fans, diba? Dahil established na rin kasi yung love team na Barda Sa post ni Nessa sa script reading, ang reaction ng isang Barda fan ay, as Barda fan, I cannot. Kaya sumagot si Nessa ng, not a love story, don't worry, sabi niya. Hindi nabanggit kung ang film project na pagsasamahan ni Sanya at David ay yung collab ng GMA sa film outfit ni Chavit Singson o isang episode ng KMJS Gabi ng Lagim na sana hindi maging dahilan para i-boycott ng Barda fans ang movie. Kasi ngayon po yung naging usap-usapan na imbiyerna sa kanila kasi ang bilis kasi nila mag-switch. Dahil nga, imbis na si Alden Richards siya makasama ni Miss Sanya Lopez sa project na to, napurnada yung kanyang nabanggit nga din na ang movie rin daw ni Barbie na hindi si David ang kasama at ganon din si David. Bigyan sila ng freedom ng kanilang fans na makapagtrabaho sa iba at hindi yung silang dalawa na lang lagi. Naawa ang mga fans kay Sanya dahil laking naakusahang mga agaw ng collab team. May ilang Katden fans din ang galit sa kanya dahil ang feeling nila, pinipilit ni Sanya ang sarili kay Alden Richards, gayong magkasama lang sila sa pulang araw. Ngayon naman, ang Barda fans naman ang imbudo sa kanya dahil magsasama sila sa pelikula ni David.
Actually po, kung titignan naman talaga natin, hindi naman talaga gano'n nag-click yung samahan nitong si Miss Sanya Lopez at Alden Richards sa Pulang Araw. Kahit nga po nagkaroon po sila ng bed scene doon, hindi po sila pumatok at hindi na pag-usapan. So, bakit pagagawa ng proyekto si Alden or bibigyan pa ng proyekto si Alden with Sanya kung gano'n din naman? Kasi parang yung nangyari kasi sa kanila sa Pulang Araw, kung naging maganda sana yung review at acceptance ng mga manonood doon po sa tambalan nila doon, maaaring bigyan pa sila ng panibagong project. Pero dahil hindi nga, katulad kay Bea Alonzo, na hindi naman naging magandang resulta ng kanilang tambalan, kaya cancel po yung ilan sa mga projects nila together. Kaya ngayon, magdiwang po ang cut din dahil wala na pong sanden na magaganap. Kung meron pang nagsiswitch sa kanila, wala na talaga, bigo na talaga. At masasabi natin nga, cut din lang talaga ang malakas, no? And for that, ito na, no? Mag-react po tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa ating latest updates. Let's start off sa isa pong sabi niya si Why Not. Haha, fortune teller pero hindi makita as of now. What kind of delusional? Diyos lang ang nakakaalam sa lahat. Wag ho kayong maniwala sa mga hula-hula. Definitely, tama po yung sinabi po ni Mr. or ni Why Not. Ano? Kahit ako po, I cannot believe. Kasi kaya nga from the word hula, kasi guess lang yan. Or parang ano lang yan, parang mas bumabase lang sila dun sa mga nakikita nila, naririnig nila, 'di ba? Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sabi ni Miss Maria Gina Alipio, grabe, gusto ko ng cut din mag-ship sa Katniel. Walang future si Kat doon. Gusto ko na ang Kat din mag-ship sa Katniel. Ha? Walang future si Kat doon. Hihilain lang siya pababa. I have nothing against Katniel. I love all the movies and dramas na ginawa nila. Pero kung sakali na mag-cruise ulit ang landas nila, ay hanggang work na lang. Wag na romantically. I felt restless din sa hula kay Katen. Okay sana pero may konting kabig. Like yung una niyang hula, pinaganda lang konti para hindi siguro siya mabash. But it's okay. At the end of the day, hindi naman maging sila Kat din. It's Kat decision pa rin yung sinabing mature role. I think it is Elena, 1944. I can feel na magiging best actress siya doon. And I'm looking forward to it. Ayan. So ito po yung kanyang komento para dito. Ako naman kasi parang I cannot di ko pwedeng i-recommend kasi sa inyo yung mga ganun klase. Kaso pinag-usapan kasi siya ng ilang mga cut din. Kaya binigyan linaw natin dito po sa channel natin. Sabi ni Miss Glorioso Silvano, alam mo Sanya, hindi ganun si Kat. Wala akong marinig sa kanya. Matalino si Kat. Walang problema kay Kat. Kung magkalapit kayo ni Sanya, walang magawa si Kat. Kung magkalapit kayo ni Alden and Sanya, gusto ni Alden, yun nang magkakalapit sila. Huwag mong isali si Kat. Huwag mong idahilan na maggalit si Kat sa'yo. Kung sweet sa'yo kayo ni Alden, hindi ganun si Kat. Yung mga fans lang ang nagalit. Pero kay Kat, wala kang maririnig. Ang sinabi lang ni Kat, may tiwala siya kay Alden. Pero kung masisira yung tiwala niya, masaktan man siya, ganun talaga mahirap na ako ang tiwala ni Kat ay mawala kay Kat. Siguradong tayo dyan. Loyal talaga yon na kay Alden lang yung alam mo na. Yan, medyo nahilo po ako sa komento ni Miss Glorioso Silvano. So, parang pinapalabas niya dito na talagang mas sinasabi niya dito na wag sirain ni Alden Richards ang tiwala ni Kat sa kanya. Sabi ni Monica Acob, napanood ko din pong interview ni Aiko na yan. Siya din yung nagsabi na magkakabalikan ng Katniel. Kaya abangan natin na magkatotoo ang mga hula niya. Wala pa naman yatang nagkakatotoo sa mga hula niya. Actually, sabi po actually, ang isa sa mga napanood ko pong hula niya, yung si Mr. Ang pangalan ba nun? Sabi niya na magkakahiwalay nga itong si Catherine at si Alden si Catherine at si Daniel at ang magiging dahilan third party. Doon tumama siya. Sabi ni Tchaikovsky, si Mr. Joby Vargas yung manghuhula. Sabi ni Miss Marites, kanina ko lang to napanood ang kay Aiko vlog about hula. Ayaw ko din maniwala kasi minahal ko ng Kat din. True. Sabi ni LB Gatdula, huwag kayo maniwala sa hula, okay? Kaya nga hula siya Ibig sabihin, hindi po pwedeng yun yung pwedeng mangyari, 'di ba? Kaya nga hula, parang wild guess kasi yan 'di ba? Parang may depende lang talaga sila sa mga naririnig, sa mga nakikita kasi ako talaga di talaga ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan, 'di ba? So, thank you po Ma'am Shi, and of course,
Sabi naman ni Mr. Renato Sign, "Ay, Miss Darrens, thanks for your updates. I watched this fortune teller, no, on Miss Aiko YouTube channel. Wala masama sa sinabi niya kasi nakabase lamang siya on how and heard about decent mean ayaw ni Kat si Alden. Yung hindi pa sure kung i-level up ni Kat, though meron na silang understanding, but still, hindi pa sa puntong pag-aasawa level, yun ang pinupunto ng fortune teller. Basta kung anong nakikita sa Kat din, doon ako kakapit. Personally, dahil nakikita ko sila in Canada, hayaan natin mag-level up ang relation until such time they will settle down into marrying stage, and that's we are hopeful as Kat Den fans." O, diba? Tama po yung sinabi ni Sir Renato eh. Na huwag nating ibase dun sa sinasabi ng mga hula na yun, yung pwedeng mangyari or possibility na pwedeng mangyari with Catherine and Alden Richards, kasi kumbaga parang katulad nga ng sinasabi ko, dumidepende lang sila sa mga naririnig at na ano nila nakikita. Sabi ni Miss Marie Chris de Moral, "Ma'am Darren, yan ang nagustuhan natin sa kanila kasi lagi talaga nagpapasalamat sa ating lahat. Support sa kanila, kaya mahal na mahal natin sila. Love you, Kat din. Thanks sa update lagi." Ayan. Thank you, Ma'am Shi. And sabi ni Mr. Dan Vergara, "Makikipagbalikan si Kat, malabo na yon." May laping emoji pa siya, which is true, diba? Kung mapapansin po ninyo sa mga interview ni Catherine, never po niyang binanggit ang pangalan ni Summer. 'Di ba? Hindi niya talaga siya binabanggit. Niyahayaw niya nga pong mapag-usapan. Sabi ni Miss Marisa Roque, "God bless you, Alden. Love Kat din. Magpakasal na kayo." True. Sabi ni Miss Elvira Gatdula, "Lahat pwede mag-boyfriend at girlfriend. Sana dasal na lang natin na lahat ng movies ng Pinoy kumita. At sino man sikat na bida, idasal natin na mas marami silang gawin para libangan ng mga tao." True naman. This is really a best prayers that we can give, diba? Sana lahat po ng mga pelikulang Pilipino ay kumita at makilala rin sa buong mundo para talagang everybody happy, diba? Kasi isa rin yan sa mga karangalan ng Pilipinas na ganito po yung mga nangyayari, diba? Kilalanin ang Philippine movie industry ng Pilipinas. And sabi ni Miss Mercy, "Hindi ako naniniwala sa hula. Mas maniniwala ako kay Alden at Kat. Kung ano man meron sila Alden at Kat, makikita naman sa mga interview kung anong sinabi ni Kat at Alden. Huwag na kayo maniwala sa hula. Ang paniniwalaan ko sila lang dalawa." Ayan. Thank you po, Ma'am Shi. Tama po yung sinabi ni Ma'am Shi Mercy. Ganon din po yun, no? So, huwag tayo masyadong nagpapapaniwala. At talagang may mga manghuhula kasi na parang na lang, for the content na lang, 'di ba? So anyways, gustuhan mo ang video na ito, thank you so much sa inyong mga komento. At mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.